Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, J. Car Reyes, Dave Russell Ilarde, Sunny, at kay Bike Adventure Vlog, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1646. Tumanggo si Yona bilang pagbati sa lahat. Ang kanyang walang malasakit na tingin ay nahulog kina Hailey at Anna. Bakit? Mukha ba akong isang bayar ang babae? Ang kanyang tinig ay hindi masyadong malakas, ngunit ang parehong mga katawan ni Hailey at Anna ay agad na lumambot sa takot. Halos manlata sila sa lupa. Hindi. Kami ay nagkamali lang. Kami, sumagot si Hailey, nababagabag ang ekspresyon niya. Nanginginig din si Anna. Miss Lynch, kasalanan namin ito. Nasaktan ka namin. Patawarin mo kami. Sinulyapan siya ni Yona ng mahina at hindi siya pinansin. Pagkatapos ay tumalikod siya at inilagay ang mga chopstick para kay Harvey. Ngumiti siya at sinabi, Young Master York, ang mga gaozo dumplings na ito ay pinakamahusay na itugma sa toyo mula sa Southern City. Inihanda ko ang isa para sa iyo. Subukan at tingnan kung nababagay sa iyong panlasa. Kung hindi ito gumana, babaguhin natin ito. Pagkatapos nito, magalang na ibinuhos ni Yona kay Harvey ang isang tasa ng toyo. Ang mga mata ng bawat isa ay kumibot habang pinapanood nila ang eksenang ito na ipinakita sa harap nila. Hindi ganito si Yona. Gayunpaman, naglilingkod siya sa probinsyano na ito na may labis na paggalang ngayon. Ano ang napakahusay tungkol sa probinsyano na ito? Kahit si Miss Lynch ay dapat na tretuhin siya ng magalang. Imposible ito. Nanaginip ba tayo? Iyon ang gaozo dumplings at iyon ang toyo na mula sa Southern City. Hindi yun mga bagay na madali mong bilhin gamit ang pera. Inihanda talaga ni Miss Lynch ang isang set para sa kanya ng maingat at kahit na hinarap siya bilang Young Master York. Isa lang siyang live-in son-in-law. Paano niya ito pinasasaya? Parehong pangit ang ekspresyon ni Hailey at Anna. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. May kakayahan ba si Harvey? Paano? Si Young Master York ay isang kilalang panauhin ng pamilyang Lynch ng Sunan. Sa morgo, siya ay itinuturing na aking Panginoon. Tinitigan ni Yona ang dalawang babae na walang malasakit. Mula ngayon, ang pagkilos laban kay Harvey ay nangangahulugang kumikilos laban sa akin at sa pamilyang Lynch ng Sunan. Alam mo ang mga kahihinatnan. Nang inag si Hailey matapos itong marinig. Nakaramdam siya ng hindi masabi na panghihinayang nang tumingin siya kay Harvey. Halos may inis niya ang kanyang balat. Maaaring magawa niya si Harvey ng isang pabor at pagkatapos ay gamitin siya upang makipag-ugnay kay Yona. Ang kanyang katayuan sa pamilyang Smith ay babangon, at magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na mga siwa sa bahay. Gayunpaman, wala nang pagkakataon ngayon. Nasaktan lang niya si Harvey. Nasaktan din niya si Yona. Kung nalaman ng pamilyang Smith, maaaring maiiwasan niya ang lahat ng mayroon siya. Nanginginig si Anna kahit mahirap. Ikinalulungkot niya ang lahat, kaya't malapit na siyang samukan ng dugo. Hindi niya inisip na magkakaroon ng ganyan si Harvey, na may mahusay na kakayahan. Ang probinsyano na kinamumuhian niya, na ipinapalagay niya na hindi maihahambing sa ibang mga batang masters, ay may ganoong pagkakakilanlan. Upang magkaroon si Yona Lynch ng lahat ng mga tao ay naglilingkod sa kanya ng magalang, na masisiyahan ang batang Panginoon sa gayong paggamot. Takot ang gumapang sa kanyang puso, hindi siya miyembro ng nangungunang 10 pamilya. Ang kanyang pamilya ay isang ordinaryong pamilya na first class. Kung nais ni Harvey, ang isang pangungusap mula sa kanya ay maaaring mapahamak ang buong pamilya niya. Sa sandaling ito, malapit nang lumuhod si Anna. Nakikita ang dalawang tao na sobrang hindi mapakali, wala gaanong sinabi si Harvey habang tinatangkilik ang kanyang agahan. Pareho na kayong maaaring umalis. Ngunit ibigay ang aking salita kay Yvonne para sa akin. Kung hindi ko siya nakikita sa loob ng 3 araw, pupunta ako sa pamilyang Smith ng personal. Sa sandaling ito,
natural na pinalabas ni Harvey ang isang aura ng isang marangal, at ang kanyang mga salita ay lampas sa pag-aalinlangan, thud. Thud. Sina Hailey at Anna, na ang mga kamay at paa ay lumambot, agad na lumuhod. Oo, naiintindihan ko. Tiyak na sasabihin namin kay Yvonne. Kasunod ng sinyas ni Harvey, mabilis na umalis ang dalawang mapagmataas na kababaihan. Ang epekto na ibinigay sa kanila ni Harvey ay hindi may larawan. Kailangang maabsorb nila ito bago maipasa ang kanyang mga salita kay Yvonne. Nagpasya si Hailey na ang mga pangyayari ngayon ay hindi dapat iulat sa pamilyang Smith. Sa halip, kailangan niyang itago ito para kay Harvey upang makipagkaibigan sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataon na magamit si Harvey upang lumipat sa mas mataas na posisyon sa hinaharap. Kahit nasa isang iglap, naisip na niya ang maraming paraan upang magkita sina Harvey at Yvonne. Nagbigay ng signal si Yona pagkatapos umalis ang dalawang babae. Mabilis na nilagyan ng isang pangkat ng mga bodyguard ang restaurant. May nagdala ng isang kahoy na kahon kina Yona at Harvey. Sa loob ay may nakalagay na isang mahabang espada. Nang makita ang mga nakakagulat na mata ni Harvey, ngumiti si Yona at sinabi, ang espada na ito ay isang regalo sa mga bayani. Ito ay isang sinaunang artifact mula sa daan-daang taon na ang nakalilipas. Ito ay pinahahalagahan ng aking ninong sa loob ng maraming taon. Mangyaring tanggapin ito, dalhin ito bilang isang tanda ng aming pagpapahalaga. Sige, salamat. Agad itong tinanggap ni Harvey. Ang mahabang espada na ito ay medyo mas maselan kaysa sa isang dala niya dati, kaya't nakuha nito ang atensyon ni Harvey sa unang sulyap. Inilayo niya ang mahabang espada. Ang mga dumplings ng Gaozo ay mabuti. Umupo at kumain kasama ako, Miss Lynch. Sige, salamat, Young Master York. Hindi tinanggihan ni Yona ang paanyaya ni Harvey at umupo ng may ngiti. Ang regalo kay Harvey ay hindi lamang isang regalo, kundi pati na rin isang pagsubok para kay Harvey. Kung siya ay nauugnay sa Island Nation, tiyak na hindi niya tatanggapin ang mahabang espada, dahil kinakatawan nito ang kultura ng dakilang bansa H. Mula nang tanggapin niya ito, nangangahulugan ito na walang kinalaman si Harvey sa Island Nation. Ipinakita din ito na karapat-dapat na magkaroon ng isang malapit na relasyon sa taong ito. Sa sandaling ito, ang puso ni Yona ay napuno ng kagalakan na hindi niya maintindihan. Masarap ito. Tatawagan ko ulit si Miss Lynch sa susunod na gusto ko pa ring kumain nito. Ngumiti si Harvey. Maingat na kumain si Yona ng isang dumpling. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, karangalan kong makapaglingkod sa kay Young Master York. Gayun din, mayroon akong isang personal na regalo para sa iyo. Pumalakpak si Yona habang nagsasalita siya. Sa oras na ito ay isang access card at isang kontrata. Young Master York, dahil nakarating ka na sa Mordo, tiyak na kailangan mo ng isang lugar upang manatili. Ito ay hindi malaki, isang villa sa Fragrant Hill. Isaalang-alang ito na isang tanda ng aking pagpapahalaga. Mangyaring tanggapin ito. Dagdag pa ni Yona, ang mahabang espada ay ibinigay sa iyo ng aking ninong. Ibinibigay ko ang pribadong villa na ito. Malugod lang silang tatanggapin. Hindi ka pipili ng isa pa, tama. Pinutok ni Yona ang kanyang malaki at magandang mata matapos siyang magsalita. Tila, ito ang kanyang maliit na way ng pag-iisip. Natatakot siya na hindi tatanggapin ni Harvey ang regalo, kaya't sinadya niyang maghintay hanggang tanggapin ni Harvey ang mahabang espada bago ibigay sa kanya ang villa. Nag-isip sandali si Harvey, ngunit hindi tumanggi. Pagkatapos ng lahat, ang pagtanggap ng kabaitan ng ibang tao ay isang anyo din ng kagandahang loob. Tumango siya at sinabi, dahil mabait si Miss Lynch, pagkatapos ay kukunin ko ito. Tatanggapin ko ito. Pagkatapos ay nilagdaan ni Harvey ang kanyang pangalan sa kontrata. Ang mga mata ni Yona ay lumiliwanag at bamulong siya, pinahanga mo ako, Young Master York. Pagkatapos ay hindi nakita maabala pa.
Pupunta ako sa Young Master York para sa payo kung may pagkakataon ako. Biglang tumunog ang cellphone ni Yuna nang tulad na malapit na siyang umalis. Mabilis siyang sumagot, ngunit pagkatapos, nagbago ang kanyang mukha. Ano ang nangyari kay Ninang? Basura, paano mo pinuprotektahan ang ina? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. May nangyari sa asawa ni Benjamin, hindi ipinaliwanag ni Yuna at umalis matapos humingi ng tawad kay Harvey. Matapos isipin ito, nagpasya si Harvey na sundan siya at tingnan ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap siya ng 2 kamangha-manghang mga regalo mula sa kanila. Iyon, at ang nakaraang sitwasyon ni Benjamin ay nauugnay sa onmyoji ng Island Nation. Pinaghihinalaan niya na marahil ay may kinalaman ito sa asawa ni Benjamin. Walang pagtutol si Yuna sa pagpayag ni Harvey na makatulong. Para sa kanya, si Harvey ay isang taong makapangyarihan. Makalipas ang 1 oras, nakarating sila sa isang manor sa paanan ng Purdue Mountain. Ang manor na ito ay suportado ng mga bundok at dagat. Ang feng shui nito ay mahusay. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, ang mga tao ay naging komportable at nai-refresh. Ang manor na ito ay isang patio ng matandang prinsipe. Mayroon itong kasaysayan ng higit sa 100 taon. Ang mag-asawa ay nagtatamasa ng katahimikan. Nakatira na sila dito mula nang dumating sila sa Mordo. Ang kasaysayan ng lugar na ito ay naging embahada ng Island Nation. Maraming bagay ang nangyari dito. Kung interesado ka at may oras sa hinaharap, maaari kong sabihin sa iyo ang ilang mga kwento. Ang mga mata ni Harvey ay sumulyap saglit. Ang embahada ng Island Nation. Ang lugar para sa pananaliksik ng mga sandatang kemikal na nabanggit sa mga alamat. Isang bakas ng pagtataka ang sumalampak sa mga mata ni Yuna. Hindi ko inaasahan na malaman ng Young Master York ang chismis na iyon. Ngunit hindi, ito ay isang maling pahayag lamang ng mga tagalabas. Bago lumipat ang aking ninong at ninang, nag-upo ako ng 3 kumpanya ng pagsisiyasat upang magsagawa ng mga survey dito. Inanyayahan ko rin ang isang feng shui master mula sa Mount Longho upang suriin ang feng shui dito. Ang mga resulta ng survey ay nagpapakita na wala pang anumang pananaliksik sa biochemical dito sa nakaraan, at ang feng shui ay napakahusay din. Ito ay isang lugar ng kabutihan. Pagkatapos lamang nito ay mabubuhay dito ang ninong at ina na may kapayapaan ng isip. Tumango si Harvey. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi, si Master Lynch ay nahaharap sa pagpatay ng maraming beses dati. Ito ba ay bago o pagkatapos lumipat dito? Ilang sandali lang ay nagulat si Yuna. Sumagot siya, ito ay pagkatapos lumipat dito. Kasama ang insidente ni ina, pagkatapos din itong lumipat dito. Young Master York, ipinapahiwatig mo ba na ang nangyari sa kanila kamakailan ay dahil lumipat sila rito? Hindi sinabi ni Harvey, ito ay isang hula lamang. Ngunit ako ay walang katibayan. Sa pamamagitan ng paraan, kung ano ang nangyari sa iyong ina. Isang kakaibang hitsura ang naayos sa mukha ni Yuna. Maya-maya, tahimik niyang sinabi, siya ay minumulto. Nagsimula ito 1 linggo na ang nakalilipas. Nabanggit niya na kapag nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi, nakikita niya ang isang tao na nakaupo sa mga eaves ng kanyang bintana at ngumisi sa kanya. Ngunit sinuri ko ang lahat ng mga CCTV at kahit naupahan ang ilang mga eksperto upang mag-imbestiga. Wala akong makitang anuman. 3 araw na ang nakalilipas, sinabi niya sa akin na narinig niya na may isang taong papatay sa kanya. Sa parehong gabi, kumuha siya ng kutsilyo at pinatay ang itim na aso na alaga ni Ninong. Pinahid niya ang dugo ng aso sa buong katawan niya bago siya natulog. Ang aking ninong at ako ay wala sa Mordo sa oras na iyon, kaya walang sinuman sa manor ang nang-ahas na iulat ang pangyayaring ito. Ngunit mas masahol pa siya ngayon. Malalaman mo kapag nakita mo siya ng matagal. Napuno ng pagkabahala ang mga mata ni Yuna.
Dahil sa espesyal na katayuan ni Benjamin, ang nangyari sa manor ay hindi dapat kumalat sa labas, gayunpaman, walang mga lihim sa mundong ito. Dahil maraming beses na itong nangyari, mayroon ng maraming tsismis na kumakalat sa buong Mordo. Kung patuloy na pinapayagan ni Yona ang kanyang ina na kumilos ng ganito, maaaring makaapekto ito sa reputasyon ni Benjamin pati na rin ang reputasyon ng buong pamilyang Lynch sa Sunan. Hindi na nagsalita si Harvey. Sa halip, pinaliit niya ang kanyang mga mata at sinuri ang buong manor. Kasunod ng pangunguna ni Yona, dumating si Harvey at ang kanyang entourage sa harap ng manor. Nagkaroon ng sedan H9 na may isang plaka ng lisensya ng Mordo 00001 sa harap ng bulwagan, sapat na upang ipaliwanag ang pagkakakilanlan ni Benjamin. Matagal nang nahulaan ni Harvey, ngunit nagluluksa pa rin siya kung gaano kaliit ang mundo pagkatapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Benjamin. Medyo nagulat si Yona nang makita ang kotse. Bumalik din si Ninong. Pumunta siya sa Walsing sa una, ngunit tila bumalik siya sa lalong madaling panahon pagkatapos matanggap ang balita. Tumango si Harvey, walang sinasabi. Ang lugar ay mabigat na binabantayan. Maraming mga bodyguard na may leave na bala, at ang ilan sa kanila ay bahagi ng King of Arms mula sa militar. Sa pagkakakilanlan ni Benjamin at espesyal na katayuan sa Mordo pati na rin sa mahusay na bansa inaasahan lamang ito. Nagtataka ako kung may mga tao ng Dragon Guard sa dilim. Nagbulang-bulungan si Harvey. Mayroong 3 opisyal sa madilim na samahan sa mahusay na bansa ang Dragon Guards, Lungmen, at Dragon Cell. Kabilang sa mga ito, ang tungkulin ng Dragon Guards ay protektahan ang mga mahahalagang tao na naninirahan sa mahusay na bansa Maliban sa mataas na antas ng mga opisyal ng gobyerno, kasama rin sa mga taong ito ang bantog na pang-agham ng mananaliksik, pinuno ng negosyo, pinuno ng kultura, at iba pa. Ang lahat ng ito ay sumailalim sa kanilang proteksyon. Sa pagkakakilanlan ni Benjamin, dapat mayroong maraming mga Dragon Guard sa paligid niya. Si Benjamin ay nagmula sa pamilyang Lynch sa Sunan, na kung saan ay isa sa nangungunang 10 pamilya pagkatapos ng lahat. Tulad ng maraming mula sa mga pamilyang ito kung minsan ay hindi nais ng gobyerno na malaman ang tungkol sa kanilang mga sarili, tinatanggal nila ang proteksyon mula sa mga Dragon Guards. Dahil dito, hindi matiyak ni Harvey kung mayroong anumang mga Dragon Guard sa paligid ni Benjamin hanggang sa makumpirma niya ito sa kanyang sariling mga mata. Sa pangunguna ni Yona, matagumpay na nalampasan ni Harvey ang iba't ibang mga hadlang at sa lalong madaling panahon ay dumating sa isang maliit na sala sa likuran. Ang lugar na ito, nakahawig ng isang patio, ay napuno ng higit sa 100 mga tao. Ang sahig ng sala ay puno ng pamilya na mga miyembro na nasugatan. Mayroon pa ring ilang mga bloodstain sa lupa, pati na rin ang ilang mga kutsilyo sa kusina na may dugo na nakatusok sa mga dingding. Maraming mga bodyguard ng pamilyang Lynch ang abala sa pagbalot ng kanilang mga sugat sa mga bendahe, mapotla ang kanilang mga mukha. Tila, nasugatan sila ng sinasabing nagmamay-ari na si Lady Lynch. Ina, kamusta ka na? Pinisil ni Yona ang karamihan at humiling ng malalim na tinig, ano ang nangyari? Tumahimik ka, nakatulog lang ang kapatid ko. Dadalhin mo ba ang responsibilidad kung magising siya? Ang isang tao na mukhang higit sa 30 taong gulang ay malamig na nag-snack. Siya ay mula sa isang mayamang pamilya, o hindi bababasa, siya ay may aura ng isa mula sa gayong background. Sinamahan siya ng ilang mga tagasunod na tila nagmula din sa mga mayayamang pamilya. Si Timoteo, nag-aalala lang ako sa kalagayan ng aking ina. Huwag pukawin ang anumang problema, mangyaring. Ang nasa 30 taong gulang na ito ay ang nakababatang kapatid ni Lady Lynch at bayaw ni Benjamin na si Timothy Fage. Sa paghusga mula sa kanyang pag-uugali, dapat siyang maging uri upang mambola ng kanyang bayaw at ang kanyang kapatid araw-araw. Ngunit mula sa reaksyon ni Yona, malinaw na hindi niya gusto ang kanyang tiyuhin. Yona, nasaan ang iyong kaugalian? Sa sandaling ito, lumabas si Benjamin, sinamahan ng maraming tao.
Si Timoteo ang iyong tiyuhin. Kailangan mong maging magalang sa kanya. Napahiya si Yona. Kahit na siya ay nagagalit, pumayag pa rin siya ng mahina, hindi maintindihan. Sa kabila ng kanyang mga salita, naiinis pa rin siya sa kanyang tiyuhin, maliban sa katotohanan na si Timoteo ay palaging naglalaro sa Mordo gamit ang pangalan ni Benjamin, may isa pang dahilan kung bakit niya siya kinasusuklaman. Si Timoteo ay may damdamin para sa kanya. Sinubukan ni Benjamin na itakda ang dalawa sa kanila nung nakaraan. Sa kasamaang palad, hindi gusto ni Yona si Timoteo. Kabanata 1650. Walang tigil na ngumiti si Benjamin sa saloobin ni Yona. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Timoteo at sinabi, "Ikaw rin." Nag-aalala si Yona tungkol sa kanyang ina, at ganoon din ang nangyari upang magsalita ng kaunti. Bakit kailangan mong maging sobrang mainitan sa kanya? Kumibot ang mga talukap ni Timoteo. Tumango siya at sinabi, "Alam ko, kapatid na lalaki. Paano kung anyayahan ko si Yona na mag-dinner ngayong gabi at gumawa ng mga pagbabago sa kanya?" Malamig na tumanggi si Yona, "Hindi na kailangan. Kakain ako kasama si Young Master York ngayong gabi." Young Master York. Ang mga mata ni Timoteo ay nahulog kay Harvey matapos magsalita si Yona. Isang kakaibang tingin ang sumalampak sa madaling sabi. Gayunpaman, nakatingin na si Yona kay Benjamin. Bago pa man masabi ni Timoteo, sinabi ni Yona, "Godfather, nangyari na nakilala ko si Young Master York ngayon, kaya dinala ko siya dito upang tingnan ang ating sitwasyon. Hindi ba tinulungan tayo ni Young Master York na malutas ang isang problema dati? Sa palagay ko ay maaaring magkaroon siya ng solusyon." Tumango si Benjamin kay Harvey. Humakbang siya ng may ngiti at sinabi, "Young Master York, napakabait mo." Nagpapasalamat pa rin siya sa katotohanan na naisave ni Harvey ang kanyang buhay. Ngumiti si Harvey bilang kapalit. "Nagpapalaki ka, Master Lynch. Nangyari lang ako na nakilala ko si Yona sa tamang oras. Gayunpaman, maaaring hindi ako makakatulong ng marami." Tulong. Ba? Si Timoteo ay nanligaw ng walang pag-asa. Sa halip ay nagseselos siya kay Yona na dinala si Harvey dito. Kapatid na lalaki, sa palagay ko ang taong ito ay sinungaling. Tiyak na mayroon kang maraming pinaplano. Gaano kakatapang na magsisinungaling sa pamilyang Lynch? Halika, mga kalalakihan. Sirain ang kanyang mga binti at itapon siya. Manahimik. Malamig ang mukha ni Benjamin. Si Harvey ang nagpagaling sa aking pinsala dati. Gaano kakatapang na inakusahan mo siya bilang isang sinungaling? Iniinsulto mo ba ang aking katalinuhan? Bumagsak ang puso ni Timoteo. Hindi niya inaasahan iyon, na talagang tinatreto ni Harvey ang pinsala ni Benjamin. Mabilis siyang tumawa at sinabi, "Hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kapatid na lalaki. Nag-aalala lang ako sa iyo. Pinakamahalaga, sinabi ni Master Ziegler na ang aking kapatid na babae ay may sumasapi. Walang makakatulong sa kanya maliban sa mga mula sa Mount Longho. Hindi mahalaga kung gaano kakaya ang Young Master York, tiyak na hindi niya malulutas ang ganitong uri ng banal na bagay, tama." Si Timoteo ay may isang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya ang lahat ng ito. Siya ay inupahan si Master Ziegler mula sa Mount Longho sa isang mataas na presyo. Sa mga tuntunin ng mga bagay na banal at espiritual, ang Mount Longho ang pinakamahusay. Kay Master Ziegler, ang problema ng kanyang kapatid na may sumasapi ay tiyak na malulutas. Binaril ni Timoteo si Harvey ng isang hindi kanais-nais na sulyap. Hindi alam ni Timoteo kung saan nagmula ang taong ito, ngunit marahil ay nais ni Harvey na mambola sa kanyang kapatid na babae at bayaw. Imposible, hindi sumasang-ayon si Timoteo, kaya, huwag kang mag-alala. Nagtayo na ako ng 5 nakasigasig na pagbuo ng kasamaan sa silid. Walang mangyayari, tulad ng pagtatalo ng 2 panig, isang boses ang nakagambala sa kanila. Bumukas ang pintuan ng silid tulugan, at isang matandang lalaki sa isang kaki na balabal ang lumakad palabas.
May hawak siyang peachwood sword sa kanyang kamay at isang plato na may 8 trigram. Sa unang sulyap, mukhang isang dalubhasang artista sa TV at pelikula. Pinakawalan ni Benjamin ang isang buntong hininga nang marinig niya ang mga salita, at nagmadali na pumasok sa silid tulugan. Bumantong hininga ulit siya nang makita niya si Lady Lynch, na natutulog ng malalim. Halatang nakaramdam siya ng ginhawa, naglakad din si Harvey at mabilis na tumingin kay Lady Lynch. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa susunod na sandali. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Lady Lynch at pinag-aralan ang palad ng kanyang kamay. Nagbago ulit ang mukha ni Harvey, at sumimangot siya matapos niyang malinaw na makita ang mga palad ni Lady Lynch.